Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ang gagawin natin, magpapalit tayo ng center bearing dito sa all-wheel drive Smiley Edition. Papakita ko sa inyo ngayon kung paano natin siya papalitan. Dito sa ilalim, meron niya na 8 12mm na tornilyo. Yan. Numero 12, yung tornilyo niya dito sa may front differential. Bali ito yung kanyang propeller, yung front drive. Tapos ito yung 12mm na apat. So apat sa unahan, apat dito sa may transfer case or transfer box. Tapos dalawang tornilyo dito na numero 14 sa center bearing kasi meron na siyang crack oh. Yan oh. Crack na yung kanyang center bearing. Yan yung papalitan natin ngayon. Bago natin hugutin to, lagyan muna natin na palatandaan. Kasi kailangan nakabalik yan sa dati. Kasi pag hindi yan nakabalik sa dati, pwedeng vibrate. Naglagay na tayo ng palatandaan dyan dito sa karugtong, tapos dito rin. Yan, tapos yung goma naman, yung rubber boots niya, meron naman dyan na parang guhit. So yun na lang ang sinundan natin. Yan, tatanggalin na natin. Tapos dadalhin na natin to sa machine shop. Ayan nga, natanggal ko na yung propeller niya dito sa front wheel. Ito yung kanyang center bearing. Yan o, yung may crack. Tapos guys, meron na rin pala itong palatandaan dito. Ito yung nilagay natin na palatandaan. Yan, sa guhit ng rubber. Pero meron na rin pala siya dito. Pero kung wala, in case na wala talagang ganyan na palatandaan yan, kulay puti na pintura nakatapat dito. Sa parang may may naka-usli na to. Tapos ito kasi masyadong burado na, hindi na masyadong kita. So lagyan nyo na lang ng ganito palatandaan para pag binalik nyo, pagka tumakbo kayo, hindi siya nagba-vibrate. Kasi pag hindi nyo naibalik yan sa dati, mag-vibrate yan. Kasi ito may mga yung balancer nya. Tapos pagka medyo nahirapan kayo tanggalin yung tornilyo dito, halimbawa niluluwagan nyo, sumasabay siya, papakan nyo lang yung preno dito sa loob. Tapos titingnan nyo na rin yung mga cross joint. Yan, titingnan nyo yan kung sira na rin. Kailangan nyo na rin palitan yan pag sira na. Kasi isa rin yung reason yan kaya nagwa-vibrate dahil sira na yung kanyang mga cross joint. Tapos yung maingay, parang kumakalampag. Tapos parang nag-grind. So yan ang problema. Yung mga cross joint na yan. Meron na rin kasi tayo nitong pinalitan na isang sakyan. Pinalitan natin yung cross joint dito. Ito na yung center bearing nya. Yan o, punit na. Tatanggalin natin yan dito kasi ito lang yung dadalhin natin sa machine shop kasama to. Kasi ipupulir nila yan. Tanggalin lang natin dito, hugutin natin. Pagbalik natin ito, kung wala kayong ganito na panlock, yung cable tie na lang na makapal, yung malapad, or yung alambre kung wala talaga. Yan, tanggalin na natin yan, hugutin natin. Ito na nga yung nabili natin na center bearing. Bali, in-order pa natin to sa supplier. Ayan o. Tanggalin natin sa lagayan. Pareho naman. Yan o. Tatapat na lang natin kung pareho talaga yung tornilyo. Yan. Medyo nakasalubong lang to pero lalapat naman to. Sukatin natin yung loob ng center bearing, yung paglalapatan niya. Ayan, 34 or 35mm. Tapos ito yung paglalapatan niya. Yan, sakto 34 or 35mm to. Tapos ito naman yung pagitan ng tornilyo sa 144mm. Tapos yung kapal naman dito, bali nasa 33mm yung kapal niya. Yan, 33 siya. 33mm. Pareho siya, pati yung ibabaw. Parehong-pareho yan. So, papa-adjust lang natin ng kaunti ito. Medyo papabuka natin ng kaunti kasi medyo nakabend siya ng kaunti.
Ayos. So papagawa na natin, dadalhin na natin to sa machine shop. Yan nga guys, nandito na tayo sa machine shop. Napagawa na natin yung center bearing, napapalitan na natin. Ayan oh. Ito na yung luma, yung may punit. Yan. Ito na yung bago. Bali ang ginawa nila guys, pasensya na hindi ko na na-videoan. Bali pinukpok lang nila to para matanggal tong lock. Tapos ito, na lumang center bearing pinukpok nila. Tapos sinalpak na ulit. Ganun lang kadali yung pagpalit nito. Pero kailangan sa machine shop para sigurado. Kasi baka mamaya masira natin tong lock na ito, mas mahirap na. Kasi meron sila dyan ng mga pang-clamp para sigurado. Madali lang naman, nakita ko madali lang nila napalitan to. Okay, balik na tayo para may kabit na natin. Ayan nga, nandito na tayo sa bahay. Kakabit na natin ulit tong propeller. Yan, ayos na yung pagkakabit ng center bearing natin. Pinalagyan din natin yan ng grasa. Yung silicone grease ang nilagay natin dyan. Para hindi nasira yung rubber seal nya. Sasalpak na natin ulit yung karugtong nitong propeller nya. Yung tatapat lang natin dun sa palatandaan na nilagay natin. Naibalik na natin yung propeller. Tapos yung lock nya sa rubber. So okay pa naman, pwede pa yung lock nya. Pero bago natin yan binalik, nilagyan natin ng grasa. O sinundan natin yung palatandaan na nilagay natin. Ayan o. Yung mark. Tapos dito sa kabila, diretso pa rin. Yung dati pa rin na pagkakasalpak, wala siyang pagbabago. Hindi siya magbabibrate pagka pinatakbo na natin. Ito na yung pinalit natin na aftermarket na center bearing. Ayos na ayos din yung pagkakabit niya oh. Bali nga pala, ang sukat nga pala nito medyo maliit compare dito sa nilalapatan nitong center bearing. Mas malaki siya ng kaunti, 1 mm siguro, para pag sinalpak natin tong center bearing hindi siya maluwag, fit pa rin siya. Madali lang naman yung pag ano nito, hindi na natin na videoan yung pagsalpak nito. Tapos yung pagtanggal naman ito, ginamitan niya ng pang sensil dito para lumabas itong lock na ito, yung pinaka lock niya para lumabas. Tapos ito yung center bearing, pinalo din dito sa may parting bakal dito. Hindi na nagalaw tong isang washer dito. Bali ito lang tinanggal, tapos yung center bearing, tapos napalitan na. Madali lang naman. Nakita ko yung paggawa, nakalimutan lang natin na videoan. So ayun nga, sasalpak na natin to. Nakabit na natin yung propeller. Tapos ito yung sa center bearing, 2 tornilyo lang. Tapos yung 4 na tornilyo sa may differential, nakabit na natin, naigpitan na natin. Dito naman sa may transfer case, okay na. Bali yung ginawa lang natin dito para makapasok to, sinote muna natin dyan, papunta dyan. Tapos sinote natin yung propeller papasok dito, tapos papunta doon. Yan, so okay na. Ganyan lang kadali kung paano magpalit ng center bearing sa ating sakyan. Kung nagustuhan nyo itong ating video, wag po natin kalimutan i-like, share, and subscribe ang aking channel. At pakiclick din po ng ating notification bell para lagi po silang updated sa ating mga video. Maraming salamat po at ingat po tayo. God bless po.